Sige, mayon ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng paglalakbay sa buhay ni Abraham. At araw, sa pagkakataong ito, ating susuriin at pag-aaralan ang unang tatlong mahahalagang lugar na tinirhan niya, ang bansang Iran at ang lupain ng Shechem. Kaya marami na tayong narinig tungkol sa kung sino si Abraham at kung ano ang kahulugan ng kanyang buhay para sa atin. Ngunit, habang tinatalakay natin ng kaunti ang iba't ibang lugar na ito, tatalakayin natin ang lahat ng 10 lugar na ito na kanyang tinirhan at susubukan nating pag-ugnain ang 10 utos na ibinigay sa kanya ng Diyos kasama ang 10 pagkakaloob at ang 7 tipan. Makikita natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang inapo ni Abraham, hindi ba? Kaya una sa lahat, si Abraham ay ipinanganak sa Ur ng mga Kaldeyo. Tama ba? At anong uri ng lugar ang Ur? Lugar yon ng idolatriya, di ba? Sa Josue, Kabanata 24, talata 2, sinasabi na noong naninirahan doon si Abraham at ang kanyang amang si Pera at ang kanyang mga ninuno, naglingkod sila sa ibang mga Diyos. Tama? Ibang mga Diyos, maramian. Kaya ay isang lugar ng idolatriya. At malinaw na ipinapakita nito ng maigi sa atin. Isang katangian ng mundong ginagalawan natin ngayon dahil nabubuhay tayo sa isang lugar ng idolatriya. Puno ng mga Diyos, puno ng mga espiritu na hindi natin nakikita. At lahat sila ay nakikipaglaban para sa ating isipan at puso. Tama ba? Hindi lang yan. Puno ng mga ideya, filosofiya, paniniwala, at kaisipan na puro na lang nariyan, di ba? Lahat ng ito ay naglalaban para sa ating mga puso at isipan. Si Abraham ay nanirahan sa ganung lugar. Kung iniwan siya ng Diyos doon, magiging katulad siya ng isa sa mga taong sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya tinawag siya ng Diyos palabas. Tama ba? At sinabihan siyang umalis, lisanin ang iyong bansa at ang iyong mga kamag-anak. Dahil kung mananatili ka ron, susuko ka sa mga Diyos at Espiritu, at mga kaisipan at ideya at ideolohiya at iba pa. Kaya halimbawa, tingnan ang mga taga-Kolosas, Kabanata 2, talata 8. Ito ang hinihimok sa atin ni Apostol Pablo, hindi ba? Sinasabi sa Kolosas Kabanatang 2, versikulo 8, mag-ingat kayo na walang sinuman ang bumihag sa inyo. Sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang panlilinlang, ayon sa tradisyon ng mga tao, tama, ayon sa mga panimulang aral ng sanlibutan, kesa ayon kay Kristo. Tingnan natin ngayon sa mundo na tayo ay nabubuhay kay Kristo at sa kanyang salita. Ang mga turo niya ay isa lamang sa marami pang iba, hindi ba? At lahat sila ay naglalaban-laban para sa ating mga isipan. At ang kailangan nating gawin ay kailangan nating iwanan ang lahat ng mga bagay na yon, tulad ng ginawa ni Abraham, at sundin lamang ang salita at turo ni Kristo. Iyan ang buhay na salita. Yan ang totoong salita. Iyan ang salitang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Gayon din sa mga taga-Efeso 6, versikulo 12, muling sinabi ni Pastor Pablo, sapagkat ang ating pakikipakibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahalang kapangyarihan ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Kita mo, ang ating laban ay laban sa mga espiritual na puwersa. Tama ba? Hindi physical na labanan, kundi isang espiritual na labanan. Okay, si Abraham ay ipinanganak sa parehong uri ng sitwasyon. Kaya sa ngayon, binobomba tayo ng lahat ng uri ng ideya at alam mo na, mga bagay, filosofiya, mga turo. Magaganda silang lahat pakinggan, pero parang may kulang, di ba? Kaya, talaga, gaya ng inutos ng Diyos kay Abraham, ang unang utos na ibinigay niya kay Abraham ay ano? Umalis ka, iwanan mo ang mga bagay na ito. Yan ang unang hakbang. Ang ating buhay na pananampalataya.
Kaya iniwan niya siya, at pagkatapos ay pumunta siya sa Haran. Tama ba? Ano ang Haran? Bueno, ang Haran ay isang lugar ng espiritual na pagsasanay. Dahil dito niya nakilala ang ilan sa mga ninuno ng pananampalataya, gaya ni Noe, Shem at Eber, di ba? Kaya rito siya dapat sanayin sa salita ng Diyos. Ngunit hindi lamang ito isang lugar ng espiritual na pagsasanay. Ang Haran ay isang napakayaman at marangyang lungsod noong panahong iyon. Kung titingnan mo sa mapa, nasa gitna yun, di ba? Kung saan nagsasama-sama ang lahat ng mga lugar na ito. Kaya ito ay isang ruta ng kalakalan at komersyo. Kaya ito ay isang napakayaman at maluho na lungsod. Kaya may mga tukso rin doon. At bahagi yan lahat ng pagsasanay. Hindi lamang ang pag-aaral ng salita ng Diyos, kundi ang pagdaig sa tukso ay bahagi rin ng pagsasanay. Kaya si Abraham ay dapat sanain dito. Pero kapag natapos na ang oras ng pagsasanay, kailangan mo nang umalis. At muling sinabi ng Diyos na ibinigay ng Diyos ang parehong utos dito. Aalis na, di ba? O sa ibang salita, sinabi niya, humayo kayo sa ngayon. O sa Genesis Kabanata 12, tama ba? Umalis ka sa iyong bansa at sa iyong mga kamag-anak at maging ang bahay ng iyong ama. Ang iyong bansa, ang iyong mga kamag-anak, ang bahay ng iyong ama. Sa madaling salita, ang mga bagay na ito ay nagsasaad o sumisimbolo sa ating mga comfort zone. Tama ba? Ang ating ligtas na zona. Alam mo, napapaligiran tayo ng ating mga kaibigan, kamag-anak, miyembro ng ating pamilya. Alam mo na, komportable tayo at ligtas ang pakiramdam. Pero minsan, ayaw yun ng Diyos. Dahil kung komportable at ligtas ka, ano ang mangyayari? Pakiramdam mo hindi mo kailangan ng Diyos, di ba? Kaya sabi ng Diyos, lumabas ka dyan. Kaya pinalayas din ng Diyos si Abraham mula roon. At sa Haran, naroon ang lahat ng mga bagay na ito na pumigil kay Tera, ang ama ni Abraham, hindi ba? Lahat ng ito ay mga bagay. Iyan ang pumipigil sa atin sa lubos na pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Kaya sa wakas ay iniwan ni Abraham maging ang kanyang ama at nagtungo sa Kainaan. Tama ba? Kaya kapag tapos ng iyong pagsasanay, anong mangyayari? Magpapatest ka. Kapag nagpatest ka, ano ang mangyayari? Hindi ka pumupunta sa testing area kasama ang mga magulang mo, di ba? O kasama ang iyong guro. Mag-isa kang pupunta para magpasuri. Okay, kinailangan ng umalis ni Abraham ng mag-isa. Kaya ngayon ay talagang inilalapat niya ang mga natutunan niya hanggang sa puntong ito ng kanyang buhay. Kaya sa wakas ay iniwan niya ang kanyang ama at nagtungo sa Shechem, ang unang lugar sa Canaan. Kaya sa edad na 75, milisan niya ang Haran at nagtungo sa Canaan. Nang makapasok siya sa Canaan, inakala niya na ang Diyos ay, halika at gabayan mo siya. Ngunit hindi, siya ay pababa mula sa hilaga. Siya ay pababa at walang sinabi ang Diyos sa kanya. At pagkatapos, sa wakas, nang makarating siya sa Shechem, sa teksto ngayon, sinasabi na nagpakita ang Diyos kay Abraham. Okay, nagpakita ang Diyos sa kanya. At ang salitang lumitaw dito sa Hebreyo ay ra'a, na malamang ay nangangahulugang nagpakita ang Diyos sa isang nakikitang anyo. Sa unang pagkakataon, nang pumasok siya sa Canaan, nagpakita ang Diyos sa isang nakikitang anyo. At ano ang sinabi ng Diyos? Sinabi niya, ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga inapo ang lupain ito. Kaya ang Shechem ang lugar kung saan niya unang inihayag ang lupaing ibibigay ng Diyos kay Abraham. At ang lupain iyon ay ang lupain ng Canaan, pati na rin ng Shechem, tama ba? Kaya dito unang ipinahayag ng Diyos kung aling lupain ang ibibigay ng Diyos kay Abraham. Ngayon, habang ginagabayan ng Diyos si Abraham mula Ur patungong Haran at Shechem, bago pa man siya makarating sa Shechem, sinabihan na niya si Abraham na umalis, tama ba? Umalis. Pero nang sinabihan niya itong umalis, sinabi ba niya rito kung saan eksaktong pupunta?
Sinasabi ng Biblia na hindi. Sabi nga ng Biblia, pumunta ka rito, di ba? Kaya kung titingnan mo ang Hebreo 11, talata 8, sinasabi nito na nilisan ni Abraham ang kanyang bansa nang hindi alam kung saan pupunta. Bakit ginagawa yon ng Diyos? Bakit hindi na lang sabihin ng Diyos, sige, dito ka pupunta. Aabutin ka ng ganito katagal. Kailangan mong pumunta ng ganito. Eksakto. Bakit hindi niya bigyan ka ng eksaktong itinerary ng buong biyahe para alam mo na kung anong eksaktong nangyayari? Hindi naman ginagawa yun ng Diyos, di ba? Ginagabayan tayo ng Diyos araw-araw, hakbang-hakbang. Yan ang problema. Kaya sinabi ng Diyos, humayo ka lang at ipapakita ko sa iyo. Sasabihin ko sa iyo. Kaya hindi natagpuan ni Abraham ang Canaan. Natagpuan ni Abraham ang Canaan gamit ang kanyang mga tayna dahil paulit-ulit na sinasabi ng Diyos, sige, pumunta ka sa kanan o sa kaliwa. Parang pakikinig sa nabigasyon mo, di ba? Hindi nakita ni Abraham ang Canaan, kundi narinig niya ito. Sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 7, nasusulat na lumalakad tayo sa pananampalataya at hindi sa paningin. Tama ba? Tayo'y namumuhay sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Kaya ginawa ito ng Diyos ng ganito upang makinig si Abraham sa kanya araw-araw. Kailangan tumanggap si Abraham ng araw-araw na tagubilin mula sa Diyos. Paggising mo sa umaga, hihintayin ka niya, gigising din siya. Sige Scott, saan ako pupunta mayon? At sinabi sa kanya ng Diyos kung saan siya eksaktong pupunta balang araw. Mga 25 milya lang o ano paman. Ang pang-araw-araw na tagubilin na yun. Parang pangungulekta lang ng mana araw-araw, di ba? Ginabayan ng Diyos si Abraham sa ganitong paraan. At ganito rin tayo ginagabayan ng Diyos ngayon. Minsan, hindi lahat ng bagay ay pinapakita sa atin ng Diyos. Konti lang ang ipinapakita niya sa amin. Pumunta dito ah. Kaya nga, nangangailangan ito ng pananampalataya dahil kailangan nating makinig araw-araw sa sinasabi niya sa atin. At lumakad ng naayon. Bakit ginawa ito ng Diyos? Well, sa seryeng Asterisk History of Redemption, sabi ng author, nagbigay ang ating author ng ilang dahilan. Una sa lahat, ginawa niya ito upang ipakita sa atin na ang Diyos ang nangunguna sa daan at hindi tayo. Kung ibibigay sa atin ng Diyos ang buong plano, tayo na lang ang mag-iisa, di ba? Paalam, Diyos ko! Lumiko ka habang nasa daan. Gusto kong bisitahin ang lugar na ito at dumaan dito. At baka maligaw ka, di ba? Ngunit ganito ang ginawa ng Diyos upang malaman natin na ang Diyos ang gumagabay sa daan ng paunti-unti. Kaya tingnan natin ang ilan sa mga talata rito. Pakibasa ang Kawikaan, Kabanata 16, talata 9. Mga Kawikaan, Kabanata 16, talata 9. Kaya sinasabi sa Kawikaan, Kabanata 16, talata 9, ang isip ng tao ay nagpaplano ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Maari nating planuhin kung saan tayo susunod na pupunta, mulit ang Diyos ang siyang gagabay sa atin sa kung saan niya tayo gustong pumunta. Kaya kung pupunta ka sa talata 3, mga Kawikaan, Kabanata 16, talata 3, ganito natin kailangang ipamuhay ang ating mga buhay. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga plano ay magiging matatag. Kita mo, una, kailangan nating ipagkatiwala ang lahat sa Diyos at pagkatapos ay gagabayan tayo ng Diyos upang matupad ang mga bagay na iyon para sa atin. Gayon din sa Kawikaan 20, versikulo 24, sinasabi nito, ang mga hakbang ng tao ay itinaguyod ng Panginoon. Paano nga mauunawaan ng tao ang kanyang daan? Kita mo, ang mga hakbang ng tao ay ipinakda ng Diyos. Kaya kailangan nating makinig sa Diyos, mga tagubilin, gabay at direksyon sa ating buhay araw-araw.
Kaya mahalagang basahin at pagnilayan natin ang kanyang salita araw-araw. Manalangin sa Diyos araw-araw tulad ng ginawa ni Abraham upang malaman natin kung saan tayo pupunta. Pangalawa, ginawa ito ng Diyos upang ipakita sa atin na ang patnubay ng Diyos ay progresibo. Ang ibig sabihin nito ay hakbang-hakbang ang prosesong ito. Hindi niya sinasabi sa amin ang buong detalye ng maaga. Unti-unti niya tayo ipinapakita. Kaya halimbawa, sa Exodo Kabanatang 23, talata 29 nang sinasakop ng mga Israelita ang lupain ng Kanaan, ito ang sinabi ng Diyos. Sabi niya, hindi ko papalayasin lahat ng sabay-sabay. Tandaan mo, ang mga Kananeo ay naninirahan doon, hindi ba? Ang 7 tribo ng Kanaan ay naninirahan doon. At sinabihan sila ng Diyos na pumasok, palayasin sila at sakupin ng lupain. At sinabi ng Diyos, palalayasin ko sila para sa iyo, ngunit hindi ko gagawin ng lahat ng sabay-sabay. At ito ang dahilan na ibinigay niya. Sabi niya, hindi ko sila palalayasin sa harap mo sa loob ng 1 taon, upang ang lupain ay hindi maging tiwangwang at ang mga hayop sa parang ay hindi mapahamak. Masyadong marami ang magiging bukid para sa iyo. Unti-unti ko silang palalayasin sa unahan mo, hanggang sa ikaw ay lumago at angkinin ang lupain. Kita mo, nang sakupin ng Diyos ang lupain ng Kanaan para sa atin, unti-unti niya itong ginagawa. Dahil kung sabay-sabay niyang palayasin ng lahat, magiging walang tao ron, di ba? At sa kalaunan ay magiging tiwangwang to, o kaya isang halimaw ang sasakot dahil hindi magkakaroon ng sapat na oras ang mga Israelita para mabilis na pumunta at manirahan sa lahat ng lupaing iyon. Hindi lang ito pinag-uusapan, ilang libong taon na ang nakalilipas. Pinag-uusapan din ito ngayon. Ang ating buhay pananampalataya ay parang pagsakop sa ating mga puso gamit ang salita ng Diyos. Tama ba? Sinasakop natin ang ating sariling mga puso ngayon gamit ang salita ng Diyos. Pero unti-unting pinalalayas ng Diyos ang ating mga kaaway para, alam mo, makasabay tayo sa pag-unlad na iyon. Tama ba? Ang dami nating problema sa ating sarili, di ba? Ngunit sinisimulan ng Diyos na lutasin ang mga ito para sa atin isa-isa at upang tayo ay makalakad kasama niya habang tayo ay nagpapatuloy. At sa kalaunan, ang ating mga puso ay lubos na masasakop at magkakaroon sana tayo ng larawan ni Kristo sa ating kalooban ng lubusan. Tama ba? May isang babaeng Koreano na nagngangalang Kim Wicks. Siya ay isang bulag na ulila na bulag siya noong digmaang Koreano at lumaki siya sa isang Amerikano sa isang ampunan na pinamamahalaan ng mga Amerikanong misyonero. Kaya dahil bulag siya, mahilig siya sa musika, naging mga awit siya. At kalaunan, kumanta siya kasama si Billy Graham sa kanyang krusada. At ito ang isang bagay na sinabi niya. Kapag ang isang tao ay gumagabay sa isang bulag, alam mo na, ang bulag ay kailangang may gumabay sa kanya, tama ba? Dahil hindi nila nakikita, kapag ginagabayan ng isang taong isang bulag, hindi nila sinasabi sa kanya kung ano ang nasa layong 100 talampakan. Sinasabi nila sa kanila kung ano ang nasa harap mo mismo. Oh, may podium sa harap mo. May isang hakbang. Kailangan mong gumawa ng hadban. May pinto rito sa harap mo, di ba? At dahil ang taong gumagabay sa bulag na iyon ay tapat, aniya, lagi akong nagtitiwala sa kanila at laging nila akong ihatid sa aking destinasyon. At ito ay parang kung paano tayo ginagabayan ng Diyos. Dahil lahat tayo ay bulag sa espiritual na aspeto, hindi natin alam kung ano ang nasa harapan natin. Kaya ginagabayan tayo ng Diyos ng ganito, ng paunti-unti. Pumunta ka rito, mag-ingat sa hagdan o baitang na iyan. May pinto, akiba ka? At ang ating Diyos, siya ay isang tapat na gabay, kaya maaari natin siyang pagkatiwalaan. Isang bulag lamang, aniya, at lubos na ipinagkakatiwala ang sarili sa gabay dahil wala na siyang ibang pagpipilian. At kapag nagawa niya iyon, nakakarating siya sa kanyang patutunguhan nang hindi laging nadadapa o natutumba.
Ang ating Diyos ang pinakamatapat na gabay na meron tayo. Kaya't dalangin ko na ipagkatiwala natin ang ating mga buhay, ipagkatiwala ang ating mga buhay sa kanyang mga kamay. At gagabayan niya tayo at dadalhin tayo sa ating patutunguhan. Amen? Kaya ganun niya inakay si Abraham papunta sa Canaan. At nung makarating siya sa Canaan, ang unang lugar na pinuntahan niya ay ang Shechem. Tama ba? At ang Shechem ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang bundok. Bundok dito at bundok doon. Ito ang bundok Gerisin. At ito ang bundok Ebal. Kaya nandito si Shechem. At si Abraham ay dumaaran ng ganito. Sa kanyang kanan ay ang bundok Gerizim. Sa kanyang kaliwa ay ang bundok Ebala. Kaya mamaya, sabi ng Diyos, gusto kong ilagay mo ang pagpapala sa bundok Gerizim. At ang pagmumura sa bundok Ebal. Habang ikaw ay naglalakad sa lupain. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Aba, sa mga sinaunang lipunan, ang kanang kamay ay palaging kamay ng pagpapala. Tama ba? Sa Israel din, ganon din. Ang kaliwang kamay ay palaging sumpa. Kaya, habang naglalakad si Abraham sa Shechem, sinasabi sa kanila ng Diyos, tingnan mo, ang pagpapala ay nasa iyong kanan at ang sumpa ay nasa iyong kaliwa. Ngayon, kailangan mong pumili. Ito ang buhay mo. Andaan, si Abraham na ngayon ang nag-iisa, di ba? Kung wala ang kanyang ama, mag-isa siyang naglalakad, kasama ang kanyang asawa at pamangkin na si Lot. Walang magsasabi sa kanya na ito ang tamang daan. Siya na ngayon ang pinuno. Siya na ngayon ang pinuno ng sambahayan. Kaya itinuturo rin sa atin ng aral na ito ang mga pinagdadaanan natin sa ating buhay. Kalaunan ng pamunuan ni Moises ang mga Israelita patungong Canaan at pagkamatay ni Moises, pumasok sila sa Canaan na harap din ng mga Israelita sa parehong sitwasyon. Sa ilang, ang mga Israelita ay ginabayan ng haliging apoy, haliging ulap at haliging apoy. Tama ba? Ngunit tumigil iyon bago sila tumawid sa ilog Jordan. Nang makatawid sila sa Jordan patungo sa Canaan, nawala ang haliging ulap at apoy. Ngayon, kailangan magdesisyon ng mga Israelita ng mag-isa. Parang, sabi ko, kapag kukuha ka ng pagsusulit, ano ang gagawin mo? Pupunta ka ng mag-isa sa testing room. Ngayon, kailangan mong ilapat ang iyong mga natutunan sa mga pagpiling gagawin mo sa buhay. At ang buhay ay isang serye ng mga pagpipilian. Pipiliin mo ba ang pagpapala o ang sumpa? Pipiliin mo ba ang buhay o kamatayan? Nandito na kami. Yan ang pinagdadaanan ni Abraham. At kadalasan ay pinipili niya iyon. Tama ba? Kaya kung titingnan mo sa Deuteronomio, Kabanata 11, mga bersikulo 26 hanggang 32, ito ang sinasabi ng Diyos. Hayaan mong basahin ko yan para sa iyo. Sa Deuteronomio, Kabanata 11, mga bersikulo 26 hanggang 32, sinasabi, tingnan mo, inilalagay ko sa harap ninyo ngayon ang isang pagpapala at isang sumpa. Ang pagpapala, kung didinggin ninyo ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo ngayon. At ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi lilihis kayo sa daan na aking iniutos sa inyo ngayon sa pagsunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakikilala. At mangyayari, pagka dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin, na iyong ilalagay ang pagpapala sa bundok ng Gerizim at ang sumpa sa bundok ng Ebal. Hindi ba't ang mga iyon ay nasa kabila ng Jordan, sa dakong kanluran ng daan patungong lulubog na bahagi, sa lupain ng mga Kananeyo na naninirahan sa Araba, sa tapat ng Bilgal, sa tabi ng mga punong ensina ng More? Tama. Kaya sinabi ng Diyos, ilagay ang pagpapala rito at ang sumpa roon. Kaya pwede kang humingi ng visual aid. Biyaya yan, sumpa yan. Nandito ako ngayon sa gitna. Anong paraan ng pipiliin mo? Ito talaga ang pangunahing layunin ng ating buhay. Ang mga pagpipiliang ito. Pero sabi ng Diyos, kung magtitiwala ka sa Kanya,
Nandyan siya para gabayan tayo. Sige, dumako tayo sa Isayas, Kabanata 30, mga talata 20 at 21. Isayas, Kabanata 30, mga talata 20 at 21. Kaya sinasabi sa Isaías, Kabanata 30, mga bersikulo 20 at 21, bagamat binigyan kayo ng Panginoon ng tinapay ng kahirapan at tubig ng kapigatian, siya, ang inyong guro, ay hindi na magtatago, kundi makikita ng inyong mga mata ang inyong guro. Makakarinig ang iyong mga tenga ng isang salita sa likuran mo. Ito ang daan. Lakaran mo ito tuwing liliko ka sa kanan o sa kaliwa. Kita mo, ganito lumakad si Abraham. Dahil ang Diyos ay laging nasa likuran niya, sinasabi sa kanyang tenga, pumunta ka sa kanan o pumunta sa kaliwa, dito, doon. At ganito tayo gagabayan ng Diyos kung magtitiwala tayo sa Kanya. Okay? Kaya't dalangin ko na sana'y lubos na magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa Kanyang salita para sa patnubay. Wala nang iba pa. Kung titingin ka sa ibang mga bagay, ibang mga Diyos, ibang mga ideya, ibang mga filosofiya, ibang mga tao, kung gayon, ang tinig ng Diyos ay mapapalubog. Hindi mo ito maririnig. Kailangan nating ilagay ang ating tiwala sa Diyos lamang. Kung gayon ay maririnig mo ang kanyang patnubay araw-araw, mga tagubililal tungkol sa kung paano natin ipamuhay ang ating mga buhay. Kaya ganito lumakad si Abraham. At dahil sinunod ni Abraham ang Diyos sa ganitong paraan, ipinangako ng Diyos na siya ay magiging isang dakilang bansa. At bilang isang dakilang bansa, ano na rin papel ni Abraham? Bilang konklusyon, bakit ginawa ng Diyos si Abraham na isang dakilang bansa? Ang layunin ng Diyos sa pagbibigay ng ganitong kaloob na maging isang dakilang bansa ay upang siya ay maging biyaya sa mundo. Ito sa aking palagay ang susi kay Abraham. Sinasabi niya kay Abraham na maging pagpapala sa iba. Kung titingnan mo ang Genesis, Kabanata 12, mga bersikulo 1 at 2, sabi niya, ito ang sinabi ng Diyos kay Abraham. Tama ba? Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupain na ipapakita ko sa iyo at gagawin kitang isang dakilang bansa at pagpapalain kita at padadakilain ko ang iyong pangalan at sa gayon ay magiging isang pagpapala ka. Tama ba? At pagkatapos ay sinasabi sa talata 3, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at ang mga susumpa sa iyo ay susumpain ko, at sa iyo pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. Kita mo, iyon ang layunin ng ginagawang isang dakilang bansa si Abraham upang sa pamamagitan niya, lahat ng pamilya sa mundo, lahat ng tao sa mundo ay pagpalain. At upang magawa iyon, kailangang maging isang pagpapala si Abraham. Kung titingnan mo ang talatang iyan, ang huling pangungusap ng talata 2, sinasabi nito, sa Ingles, and therefore, you will be a blessing. Tama ba? Ngunit sa Hebreo, ito ay talagang isang pautos. Ang ibig sabihin nito, literal, ay maging isang pagpapala. Ito ay isang anyong utos. Ang utos ng Diyos kay Abraham, maging isang pagpapala. At iyan ang iniuutos niya sa atin ngayon. Kailangan mong maging isang pagpapala sa iba. Kaya halimbawa, tayo ay naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, tama ba? Biyaya yan. Yan ay isang regalong malayang ibinigay sa atin. Hindi ito galing sa amin. Naliligtas tayo sa pamamagitan ng pagsunod ng iba. Tama ba? Ang ating kaligtasan, ibinibigay sa atin bilang isang regalo. Sa pamamagitan pagsunod ng ibang tao, kailangang may sumunod para sa atin, para matanggap natin ang kaligtasan. Sino yun? Ibang tao ba yun? Si Jesucristo yun, hindi ba?
Sumunod si Jesus sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus para sa atin. Kaya natatanggap natin ang kaligtasang iyan, tama ba? At ngayon, sinasabi ng Diyos, ngayon kailangan mong sumunod. Bakit? Pagkatapos nating matanggap ang ating kaligtasan, bakit pa natin kailangang sumunod? Naligtas na tayo. Bueno, dahil pagkatapos ng kaligtasan, ang ating pagsunod, kapag tayo ay sumunod, iyon ay magiging pinagmumulan ng pagpapala para sa iba. Yan ang nais ng Diyos na maging si Abraham. Yan ang gusto niyang maging tayo. Kaya niya kami pinatawag dito. Hindi lamang para sa kaligtasan, kaya niya tayo tinatawag. Kapag nailigtas niya tayo, may gusto siyang gawin tayo. At ano yon? Nais niya tayong maging pagpapala sa iba. Upang sa pamamagitan ng ating pagsunod, may makikinabang din. Kapag sinusunod natin ang mga utos ng Diyos na mangaral at ibahagi ang ebanghelyo, kapag sinusunod natin ang utos na iyon, may iba pang maliligtas dahil dito, tama ba? Dahil sumunod si Abraham, siya ay naging isang pagpapala para sa kanyang mga inapo. Tingnan natin ang 2 talata at pagkatapos ay magtatapos tayo ngayon. Genesis, Kabanata 22, talata 18, Genesis 26, mga talata 4 at 5. Babasahin natin ang 2 talatang ito at tatapusin natin ang aralin na yon. Kaya una, dumako tayo sa Genesis, Kabanata 22, talata 18. Kaya sinasabi sa Genesis 22:18, sa iyong bini, pagpapalain ng lahat ng bansa sa lupa dahil sinunod mo ang aking tinig. Tama ba? Dahil sumunod si Abraham, mayon sa pamamagitan niya, lahat ng bansa sa mundo ay maaaring pagpalain. Maaari siyang maging isang pagpapala dahil sa kanyang pagsunod. Ngayon, tingnan natin ang Genesis, Kabanata 26, mga bersikulo 4 at 5. Genesis, Kabanata 26, mga talata 4 at 5. Pararamihin ko ang iyong mga inapo na gaya ng mga bituin sa langit at ibibigay ko sa iyong mga inapo ang lahat ng lupain ito. At sa pamamagitan ng iyong mga inapo, pagpapalain ng lahat ng bansa sa mundo. Sapagkat sinunod ako ni Abraham at tinupad ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. Ang Diyos talaga ang nakikipag-usap dito, hindi kay Abraham. Bakit natanggap ni Isaac ang lahat ng mga pagpapalan ito? Dahil sumunod si Abraham. Ang pagsunod ni Abraham ay naging isang pagpapala para sa kanyang anak na si Isaac. Kaya kapag tayo ay sumunod, magiging isang biyaya ito para sa ating mga pamilya, para sa ating mga kaibigan, para sa mga taong malapit sa atin. Maaari tayong maging isang pagpapala. At dahil may ibang sumunod para sa atin, natanggap natin ang pagpapalang ito. Ang pagsunod ni Jesus sa krus ang siyang pinagmumulan ng ating kaligtasan. Dahil may ibang sumunod at nagtatag nitong simbahan noon, ngayon ay pinagpapala tayo nito. Tama ba? Kaya ang ating pagsunod ay nagbibigay daan sa atin upang maging isang pagpapala sa iba. Iyan ang layunin ng ating pagtawad. Kaya nga nandito kami. Kailangan nating maging isang pagpapala, okay? Kaya ito na lang talaga dito. Ito ang konklusyon. Ang buhay ni Abraham ay isang pagpapala sa iba. Tinawag niya tayo upang maging pagpapala sa iba. Kaya maging pagpapala, utos ito ng Diyos. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagsunod. Kapag sinusunod natin ang mga utos ng Diyos, maari tayong maging pagpapala sa iba. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa inyo sa pagtuturo sa amin tungkol sa pagsunod ni Abraham at kung paano ito humantong sa kanya upang maging isang pagpapala sa iba at sa mga bansa sa mundo. Diyos Ama, nais din naming maging isang pagpapala. Gamitin mo po kami at naway maging mga matuwid mo kaming lahat na magiging daluyan ng pagpapala sa lahat ng taong nakapaligid sa amin. Mulit Diyos Amang Diyos, ang aming laman ay lubhang mahina paminsan-minsan. Kahit nahanda ang aming mga espiritu na sumunod sa iyo, Panginoon, mahirap pa rin itong gawin. Panginoon, dalangin ko na bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas upang sumunod sa iyo sa aming paglalakbay. Sa aming pagsunod, maghatid nawa kami ng pagpapala sa mga nakapaligid sa amin. Salamat at sa iyo ang lahat ng papuri. Dalangin ko ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating palakpakan.